meron po tayong kababayan na nag-share po ng experience niya sa Philippine immigration. So, ang flight niya po ay from Philippines to Macau sana. And she is traveling with her tita. Yung travel niya po ay sponsored ng tita niya. Ngayon, na-offload po siya dahil hinanapan po siya ng affidavit of support and guarantee. So, ito po yung sabi niya. Good eve po, ma'am. Pwede po magtanong about sa affidavit of support and guarantee. Kasi na-offload po ako noong January 5. Na-offload ako kasi akala ng tita ko is kahit walang supporting ay pwede. Yun pala, hindi naman po pwede, kaya offload po ako. Ngayon, ma'am, nakapag-provide na ako ng affidavit of support and guarantee. Possible pa po ba na ma-offload? And then, sabi niya, akala kasi ng tita ko pwede kasi kasama ko naman po siya aalis noong January 5. Naghanap pa rin sila ng supporting letter kasi nasa 4th degree na niya ako. So, tinanong ko siya kung saan ba yung destination nila and sabi niya, sa Macau po, ma'am. Ang kulang na lang sa akin ay affidavit of supporting letter. Makakapasok na kaya ako, ma'am? So, actually, na-replyan ko na to siya and sabi ko sa kanya, as long as ma-provide nila yung hinahanap ng Philippine Immigration, ay possible po talaga na i-allow sila na mag-travel. So, ito po yung sagot sa mga tanong kung kailangan ba ng affidavit of support kahit nakasama yung sponsor na mag-travel. So, kahit na kasama po natin mag-travel yung mga sponsor natin, possible po na hahanapan tayo ng affidavit of support and guarantee kapag yung sponsor po natin ay 2nd up to 4th degree. Ang exempted lang po sa affidavit of support, like for example, yung sponsor niyo po ay parents or anak niyo o di kaya yung asawa niyo, yun po yung 1st degree relative. So kapag belong po doon yung sponsor niyo, posible po na hindi na kayo hahanapan ng affidavit of support. Pero kapag 2nd degree, 3rd degree, 4th degree na po yung sponsor, o di kaya ay friend or boyfriend or girlfriend, possible po na hahanapan na po tayo ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration. Kahit nakasama o hindi natin kasama ang sponsor. Mas okay na mag-prepare po tayo nun para pag-flight na natin, in case nahanapan po tayo sa Philippine Immigration, meron po tayong maipapakita. Kasi usually kapag magta-travel tayo na sponsored and for example, hanapan tayo ng affidavit of support sa Philippine Immigration and wala tayong naipakita sa kanila, posible po tayo na ma-offload. Yung affidavit of support and guarantee po ay malakas po talaga or strong supporting documents po yun na to prove sa Philippine Immigration na meron pong gagasto ng travel natin or gagastos or mag-shoulder ng mga expenses natin sa travel. Kaya naman ito talaga yung hinahanap ng Philippine Immigration kapag meron tayong sponsor. So ano-ano ba yung mga requirements na dapat ihanda kahit nakasama natin yung sponsor natin na mag-travel? So actually, ganun pa rin po yung requirements. Kahit na solo traveler kayo or kahit na kayo lang mag-isang mag-travel, kahit na hindi nyo kasama ang sponsor, ganun pa rin po yung mga requirements. So isa-isahin na po natin dito sa video. First, yung valid passport natin. Valid visa kapag kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan. Confirmed accommodation, kung saan po tayo mag-i-stay. For example, kapag sa hotel, so dapat meron po tayong hotel booking. Kapag, for example, sa kakilala or sa relatives tayo mag-i-stay sa ibang bansa, dapat meron tayong invitation letter. And then, confirmed return tickets. Kapag short term po yung travel natin or short stay lang po tayo sa ibang bansa, for example, tourist or visit lang tayo, kailangan meron po tayong confirmed return tickets. Itinerary. Itinerary, for example, kapag magtutour lang po tayo, dapat meron po tayong itinerary kung saan doon po nakalagay yung mga activities
or attractions na i-visit natin sa ibang bansa during our travel. Saan ba tayo magtutour? Ano ba yung mga activities na gagawin natin doon? So, doon po natin ilalagay sa itinerary. Next po ay proof of capacity to travel. For example, kapag self-funded po yung travel natin, tayo mismo yung gagastos ng travel. So, ito po yung mga documents na dapat nating ihanda. Certificate of employment kapag employed po tayo. Bank statements, debit or credit cards kapag meron, and so on, na pwede po nating i-provide as proof na kaya natin financially yung travel natin. Kaya natin i-support financially yung travel natin. And the next po, kapag employed po tayo, meron tayong work sa Pilipinas, kailangan meron po tayong approved leave form with company ID. And for example, kung student lang tayo, i-prepare po natin yung validated na school ID natin. Next, affidavit of support and guarantee, invitation letter authenticated by Philippine Consulate or Embassy. So, itong document na to, kapag sponsored po yung travel natin. Again, kapag sponsored po yung travel natin from 2nd degree, 3rd degree, up to 4th degree relative. And also kapag friend or boyfriend or girlfriend ang sponsor, kailangan meron tayong affidavit of support and guarantee. Next po ay PSA marriage certificate or birth certificate to prove relationship. So kapag for example, spouse natin yung sponsor natin, kailangan meron po tayong marriage certificate. For example naman, kapatid, anak, parents yung sponsor, kailangan meron tayong birth certificate. And now, kapag for example naman, hindi naman natin relative yung sponsor natin, ano yung proof of relationship? Yun na po yung pictures together, chat conversation, emails, proof of remittances. And the next po ay copy of sponsor's passport, visa, overseas employment certificate kapag OFW, or residence ID. And then last ay copy of sponsor's capacity to finance the travel. So dito po, pwede po mag-provide ang sponsor ng either certificate of employment or salary slips. Pero usually, kapag sponsored po tayo and meron na po tayong affidavit of support and guarantee, posible na hindi na po maghahanap ang Philippine Immigration ng copy of sponsor's capacity to finance the travel. Kasi doon pa lang sa affidavit of support and guarantee, nakalagay na po doon na kaya niyang isupport ang travel. Also, yung salary niya makikita din po doon sa affidavit of support. So, sa experience ko po, nung nagpakita na ako ng affidavit of support and guarantee, wala na silang ibang hinanap except sa proof of relationship namin ng partner ko. And also yung passport copy niya or ID copy niya. So, yun po yung mga requirements na posible pong hahanapin sa Philippine Immigration kapag magta-travel po tayo with sponsor or without sponsor. Kasama man natin ang sponsor or hindi man natin kasama, yun po yung mga requirements na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration.